Welcome to our Kaya nandyan ba? Andyan, sir. Okay. Okay, good. Welcome to our kapihan, and we are glad we can ask directly our questions to our guests for today. Dahil for the past few weeks, mukhang busy siya at hindi na-entertain ang ating mga text questions. Let us all welcome Senate President Chis Escudero. Hi, sir. Good morning. Good morning. Hindi ako kandidato. Hindi ko kailangan sumingit sa balita. Bigyan natin ng pagkakataon yung mga kumakandidato. Kaya mas magandang manahimik nitong nagdaang linggo. Anyway, so dahil tapos na yung elections, what can you say on the results of the elections, particularly sa senatorial? Kasama po ba kayo dun sa na-surprise sa mga pumasok at ng mga nangunguna sa mga nanalo sa pagkasenador? Well, bago ang resulta, nais ko parating aking taus-pusong pasasalamat sa lahat ng nagtiyak na mairaos at maidaos natin ang eleksyon ng maayos at mapayapa. Una na dito ang mga teacher na nakilahok sa halalan at nangasiwa dito, mga opisyal ng COMELEC, mga miyembro ng Board of Canvassers mula sa DOJ at sa Department of Education, mga kapulisan at kasundaluhan natin. Nagagalak ako na naging mapayapa sa pangkalahatan ang nagdaang halalan, di tulad ng mga naunang eleksyon. And I think we have to congratulate Chairman George Garcia for a job well done in managing this election, although we will get the final report as to the hiccups, as to the successes and failures, so that we can learn from it in the coming weeks. Pero offhand, binabati ko po sila at taos-puso ako nagpapasalamat. Kaugnay ng halalan, nagpasya ang sambayanan, panahon na para tumigil ang bangayan. Kaugnay ng halalan, panahon na para muling maghanap ng mga pwede natin pagkasunduan at pagtulungan. Sana magsimula na ang paghilom at pinapaalalahanan ko ang mga nagwagi at nanalo na sila ay upo bilang senador, mayor, governor, konsehal, bokal, kung anuman, ng lahat ng kanilang nasasakupan o constituents at hindi lamang ng mga bumoto sa kanila. Hindi lamang yung mga supporter nila ang dapat nilang pagsilbihan. Kung hindi bawat Pilipinong hihingi ng kanilang tulong bilang mga halal na public officials ng ating bansa. Sir, ang sabi, laban daw ng Marcos at Duterte yung nakalipas na eleksyon. Sino sa tingin nyo ang nanalo, sino ang dihado, at meron po bang nag-benefit dito? Dun sa naging... Hindi ganun ang pagtingin ko. Hindi kulay politika ang nananalo kapag may matagumpay na halalan. Ang panalo ay ang ating mga kababayan, ang panalo ay ang ating bansa, ang panalo ay ang ating demokrasya. Dahil pinakita natin na pwede tayong magbangayan, mag-away, hindi magkasundo sa maraming bagay, pero kaya pa rin nating magdaos na isang